Hello mga kabeshi ko! Dahil wala na nga tayong maisip i-vlog, ay naisip ko na gumawa tayo ng video tutorial. Maiilan din na nagtatanong sa akin kung paano nga ba magbayad ng electric bills or kuryente gamit ang ating mga GCash. Kung di mo pa alam at gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to. Okay, first i-click nyo lang yung GCash app ninyo. Make sure mga kabeshi wap, may mga laman yung mga GCash wallet ninyo ha. Ay kung wala pa, mag-cash na kayo kalaaling pining. If okay na and may mga laman na yung mga GCash wallet ninyo, i-click nyo lang yung bills. Okay, after that, i-click nyo lang yung electric utilities. Next is search billers. I-type nyo lang dito yung name ng electric cooperative ninyo. Ako kasi, nandito ako sa Camarines Norte, kaya ang tawag dito sa amin ay Canoreco or Camarines Norte Electric Cooperative. Oh my God! Wow! Okay, sa part na to, dapat hawak nyo ang bilang statement ninyo o yung resibo. Make sure na exact amount ang ilalagay nyo dito. Kung ano yung nasa resibo, dapat yun din yung ilalagay nyo. Kung halimbawa may points tulad nito, 41.72, ilagay nyo para di magka-problema. Proceed naman tayo sa account number. Sa ibang lugar, 8 digits yung account number nila without dash. Dito naman sa atin sa Camarines Norte, 10 digits account number with dash. Kaya double check nyo muna mga kabeshiwap ha, nakalagay naman dyan ng instruction. Okay, ang account number is makikita sa taas na bahagi ng resibo. Dito naman sa account name, kung sinong nakapangalan dyan sa mga resibo nyo, yun yung itatype nyo, wala ng iba. Sa email address naman, optional lang naman yan. May marireceive kasi kayong digital receipt yan kapag nakapag-payment na kayo. I-blur ko lang sandali mga kabesyohap ha, kasi itatype ko muna yung mga details. Okay, once na-type nyo na yung mga details, kindly double check para iwas aberya. And if okay na, click nyo lang yung confirm. I-screenshot nyo lang yung confirmation for your reference, and that's it. Ganun lang po kadaling magbayad ng kuryente gamit ang GCash. Ayun lang mga kabesyohap, kung nakatulong sa inyo itong tutorial na to, paki-like, share, and follow na rin ako para updated kayo sa mga bago kong ipopost.